Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric James, shoutout kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,566 hanggang 3,570. Isang gabi mamaya, maagang bumangon si Han Sanchen kinaumagahan at pumunta sa daungan. Hindi man niya sinasadyang makalapit ay tinitigan niya lang ito sa malayo. Nalaman ni Han Sanchen na napakahigpit ng seguridad ng daungan. Bago pa man nakapasok ang transport ship sa daungan, walang pinayagang madaling makalapit sa daungan. Halos imposibleng makalusot sa barko sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Ngunit nang malapit nang umalis si Aaron, isang blonde na matandang lalaki ang biglang sumulpat sa kanyang likuran. Batay sa pananaw ni Aaron sa kapangyarihan, agad niyang napagtanto na iba ang matanda na may gininto ang buhok. Mayroon din siyang kapangyarihan ng isang gold medal killer. Ayon sa paghatol ng hininga, halos makatitiyak si Aaron na ang matanda at ang pumatay ng gintong medalya ay may parehong pinagmumulan ng kapangyarihan. Alam mo bang nandito ako? Diretsyong tanong ni Aaron. Dahil lalapit sa kanya ang matanda, dapat ay nalantad na ang pagkakakilanlan ni Aaron, kaya sa mga oras na ito, ang Aaron ay nagbebenta din ng mga hanggal na damit na walang damit. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ng matanda, ang kapangyarihan ng organisasyon ng mga itim na tupa ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang bawat galaw mo kapag umalis ka sa Cloud City ay hindi nakaligtas sa aming mga mata. Bahagyang sumimangot si Aaron, na lampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga mamamatay tao na gumawa ng gulo para sa kanya ay patay na lahat, at hindi na maalaya ni Aaron na may sumusubaybay sa kanya. Ngayong alam mong nandito ako, bakit hindi ka tumakbo? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Tumakbo. Napatulala ang matanda at sinabing, bakit mo gustong tumakbo? Natatakot pa ba sa iyo ang ganyang kalaking organisasyon ng Black Sheep? Isang malaking organisasyon ng Black Sheep. Sa mata ni Aaron, biro lang ang pangungusap na ito. Magkaisa man ang mga mamamatay na organisasyon sa buong mundo, grupo lang ito ng langgam para sa kanya. Gayunpaman, makatwiran para sa mga matatanda na hindi niya pinapansin ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung gaano kalakas ang Aaron. Gusto mo bang pumunta sa headquarters? Tinanong ng matandang lalaki ang Aaron. Kung gusto mong sirain ang lahat ng mga tao ng itim na tupa, kailangan mong pumunta sa punong tanggapan para gawin ito. Sinabi ni Aaron nang walang bawal. Parang international joke ang narinig ng matanda. Patayin ang lahat ng itim na tupa. Ito ay wishful thinking. Ito ay isang pantasya. Ang dahilan kung bakit umiral ang Black Sheep Organization sa loob ng 100 taon ay dahil ang panloob na impormasyon ay lampas sa imahinasyon ng mga tao, at ang Black Sheep Organization ay may kapangyarihan na wala sa mga ordinaryong tao sa mundo, kaya ang mga salita ng Aaron ay mas katawa-tawa ang mga matatanda. Mga anak, ang lakas nyo talagang nagulat sa amin, pero gusto ninyong patayin ang Black Sheep Organization, it's totally out of your capacity, sabi ng matanda. I don't know until I have tried. It happens that I haven't found a way to land on the island. Now that you're here, dalhin mo ako sa isla. I'll show you how to kill the black organisasyon ng mga tupa. Nakangiting sabi ni Aaron. Walang magawang umiling ang matanda. Hindi pa siya nakakita ng gayong mayabang na tao, at siya ay isang maliit na bata pa lamang. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit siya ipinadala ng organisasyon dito ay upang dalhin ang Aaron sa isla, dahil ang pinakamataas na pamunuan ng organisasyon ay napaka-curious kung sino siya, at kahit ang pumatay ng gintong medalya ay hindi isang kalaban.
Kung ang Aaron ay magdadala ng anumang uri ng banta sa punong tanggapan na isla, ito ay isang bagay na hindi naisip ng mga matataas na antas na opisyal na iyon. Mayroon silang malakas na pagmamataas, at ang punong tanggapan na isla ay may ganap na kapangyarihan ng mafia. Hindi sila nag-aalala na banta sila ng Aaron. Nakakatawa na ikaw ay napakakapangyarihan, ngunit wala kang paraan upang makapunta sa isla. Gayunpaman, dahil iniharap mo ang ganoong kahilingan, bibigyang kasiyahan kita at ipakikita sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng organisasyon ng mga itim na tupa noon, mamatay ka. Sabi ng matanda, napakasaya ng Aaron. Hindi niya inaasahan na ang pinakamalaking problemang bumabagabag sa kanya ay malulutas sa ganitong paraan. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ang mga taong ito ang nagkukusa na humantong sa kamatayan sa pintuan, at hindi nila alam kung anong uri ng mood sila. Kailan? Tanong ni Aaron. Aabutin ng isang araw para makapasok ang transport ship sa daungan sa loob ng 2 araw. Sabi ng matanda, tumanggaw si Aaron. Akmang aalis na siya, huminto siya at mapanuksong tinanong ang matanda, ayaw mo bang subukan ang lakas ko? Naninigas ang mukha ng matanda at hindi ito nagsalita. Ngumiti si Han Sanchen at lumakad palayo, nang hindi nakarating sa ilalim. Ang dahilan kung bakit niya nasabi iyon ay dahil may gustong kumpirmahin si Aaron, ngunit hindi nagsalita ang matanda. Nasa puso na niya ang sagot. Dapat ay gold medal killer ang matanda na ipinadala ng Black Sheep Organization. Hindi siya makakapunta sa isla. Hindi siya ang matanda ang may huling say. Maaari niyang ipanggako na sasabihin sa organisasyon ng itim na tupa. Kung bakit ginawa ito ng Black Sheep Organization, napakasimple rin ang dahilan. Wala silang paraan para harapin ang Aaron 100%, at ayaw nilang mawala ang gold medal killer, kaya hinayaan nilang mapunta ang Aaron sa isla. Kung ito ay isang magandang hula, sa punong tanggapan island, dapat silang maging mas kumpiyansa na maaari nilang harapin ang Aaron. Ang paglipat na ito ay dapat na napakahiwaga. Pagkabalik sa hotel, sinabi ni Aaron sa DAW-12 ang nangyari sa matanda. Pinakinggan ng DAW-12 ang buong sitwasyon ng may tame time na pagpapahayag. Gusto ng matanda na dalhin ang Aaron sa isla. Basta normal na tao, mahulaan niya na siguradong bitag ito. Kung gusto niyang pumunta sa isla sa kasong ito, talagang delikado para sa Aaron. Aaron, pinatay mo ang mga pumatay ng gintong medalya. Naakit ng kanilang lakas ang kanilang atensyon. Natatakot ako na inayos nila ang bitag para sa iyo na pumunta sa isla, mataimtim na sinabi ni DAW-12. Natawa si Han Sanchen at sinabing, I guess they don't want to cause more loss. That's why they do it. After all, it's not easy to cultivate a gold medal killer. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Tanong ni DAW-12. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Aaron. Sandaling natigilan si DAW-12. Hindi niya inaasahan na pupunta si Aaron kahit alam niya ang nangyari. Bakit? Tanong ni DAW-12. Kahit anong intriga meron sila, wala silang silbi in the face of absolute power. Natural, hindi ako matatakot. Sabi ni Aaron. Bagamat hindi niya mahulaan kung anong paraan ang gustong harapin ng organisasyon ng Black Sheep, ang Aaron ay may lubos na kumpiyansa. Ang kanyang lakas sa mundo ng Xuanyuan ay isang banal na kaharian. Bagaman hindi siya naging isang tunay na Diyos, siya ay malapit ng walang katapusan. Madali para sa kanya na makitungo sa mga taong tulad ng lupa. Kahit na ang mga pumatay ng gintong medalya ay mayroon ding pambihirang kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi malakas sa mata ng Aaron, kaya walang dahilan upang matakot. Pagdating sa lakas, hindi maaaring pabulaanan ng DAW-12 ang Aaron, dahil lubos siyang kumpiyansa sa aspetong ito, at hindi alam ng DAW-12 ang limitasyon ng lakas ng Aaron. Dahil sobrang tiwala mo, sige. Gusto ko ring makita kung ano ang naisip ng mga taong ito para harapin ka. Sabi ni DAW-12, sa pagtingin sa pag-aalala sa mga mata ni DAW-12, hindi gaanong sinabi ni Aaron. Tanging ang tunay na pagganap ni Aaron lamang ang makapagkukumbinsi sa kanya sa kanyang mga pagdududa tungkol sa kanyang sariling lakas. Sa susunod na mga araw, ganap na tinuring ni Aaron ang kanyang sarili bilang isang turista, ngunit nakakalungkot na wala si Ivory sa tabi niya, na nagparamdam kay Aaron na medyo kulang sa panlasa. Kung si Ivory ay nasa paligid, ito ay magiging mas perpekto. Pagkaraan ng 3 araw,
Ang barkong pangtransportasyon ay puno ng mga supply, at nakita muli ng Aaron ang matanda sa daungan. Para sa Aaron, isa itong nunal na langgam, ngunit para sa Daw-12, hindi may iwasang kabahan kapag nakita niya ang pumatay ng gintong medalya. Pagkatapos ng lahat, ito ang lahat ng mga karakter sa alamat ng itim na tupa. Isa lang siyang bronze medal killer. Paano siya makakapagpahinga? Akala ko hindi ka maglalakas loob na sumama. Sinabi ng matanda kay Aaron. Ito ang teritoryo ng organisasyon ng mga itim na tupa, gustuhin ko mang tumakbo, hindi ako makakatakas. Sabi ni Aaron. Napangiti ng may pagmamalaki ang matanda. Ito talaga ang organisasyon ng Black Ship na kumokontrol sa lahat ng bagay sa islang ito. Matapos lumitaw ang Aaron sa islang ito, nawalan siya ng kalayaan. Wala siyang karapatan na umalis. Siyempre, wishful thinking lang ito ng matanda. Kung talagang gustong umalis ni Aaron, sino ang makakapigil sa kanya? Sakay, ang Aaron ay direktang pumunta sa deck, na nakaharap sa simoy ng dagat, na nagpapakita ng isang napaka-komportableng hitsura. Nakatayo sa hindi kalayuan, naguguluhan ang matanda. Wala siyang nakitang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Around, kaya hindi niya maintindihan. Paanong hindi siya matatakot na pumasok sa yungib ng tigre? Totoo bang hindi pinansin ng batang ito ang Black Ship Organization? Paano kaya, ang organisasyon ng itim na tupa ay itinatag sa loob ng 100 taon? Ito ay may mahusay na reputasyon sa underground world. Kahit sino ay matatakot kapag narinig nila ang tungkol dito, ngunit ang isang maliit na bata ay hindi natatakot. Ito ba ay isang bagong panganak na guya, o ito ba ay isang plano? Kabaligtaran sa Daw-12, ito ang dapat na reaksyon ng isang normal na tao. Mula nang makasakay siya sa bangka, ramdam ng matanda ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan, at may hininga ng takot. 12, naniniwala ka ba na may Diyos sa mundong ito? Ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata, ninanamnam ang simoy ng dagat, at nagtanong ng 12 katanungan. Umiling si Daw-12 nang hindi namamalayan at sinabing, ako ay isang atheista. Hindi ako naniniwala sa mga multo at mga Diyos. Kung hindi, natatakot ako na napunta na ako sa impyerno dahil sa aking masasamang gawain. Hindi ako naniniwala noon, pero maraming bagay sa mundo na hindi mo maiwasang paniwalaan. Sabi ni Aaron, kung may ibang nagsabi nito sa Daw-12, ituturing lang niya ito bilang isang godstick. Ngunit ang ganitong uri ng mga salita mula sa bibig ng Aaron, ang kahulugan ay ganap na naiiba. Dahil ang Daw-12 ay handang maniwala sa Aaron. Kung sinabi ng Aaron na mayroong Diyos sa mundo, kung gayon ito ay totoo. 3,000, nakita mo na ba? Tanong ni Daw-12. Umiling si Aaron. Ang tunay na Diyos ay dapat na ang mundo sa itaas ng mundo ng Xuanyuan, na kung saan ay ang hindi kilalang field na Aaron ay hindi nahawakan. Hindi ko pa nakikita, ngunit isang hakbang na lang ang layo ko sa Diyos. Sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!